Alam niyo ba na ang mga tao ay madaling maniwala sa anumang balita na kanilang naririnig? Halimbawa, marami sa mga Amerikano ay naniniwala na si Elvis Presley ay buhay pa mapahanggang ngayon. 10% ng kanilang population ay naniniwala din sa reincarnation, the belief that a dead person's spirits returns to life in another body. Ito ang kadalasang paniniwala ng mga Hindus and Buddhists. 30% din ay naniniwala sa mga multo at mataas na percentage ay naniniwala na may mga aliens o another species, extraterrestrial beings ay bumibisita dito sa ating mundo over the past years at sinasabi ng kanilang mga mamamayan na patuloy itong pinagtatakpan ng kanilang pamahalaan. Karamihan sa mga tao ay maniniwala sa anumang mga teorya na kanilang naririnig sa social media at nababasa sa pahayagan. Ngunit sila ay tumitigil sa pagsisiyasat sa pinakamahalagang bagay na dapat nilang malaman at paniwalaan. At ito ay kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol kay Kristo Jesus. The fact is, people are tired, weary, and disillusioned. Ang ating teksto ngayong umaga ay nagpapakilala sa atin ng isang babae na nasa ganitong sitwasyon din. Siya sa mahabang panahon ay naroon lamang sa matagal na niyang kinalalagyan at ang kanyang buhay ay paikot-ikot na parang isang merry-go-round o tsubibo. At siya ay pagod na sa ganitong uri ng buhay. Ngunit isang araw, siya ay kinatagpo ni Jesucristo sa labas ng kanilang maliit na bayan. Binuksan ni Jesus ang mga mata ng babaeng ito sa katotohanan na may bagong buhay para sa kanya. Isang buhay na malaya sa mga pasanin at problema na kanyang ginagalawan ngayon. Dinala ni Jesus itong pagod at dismayadong babae sa isang lugar ng pagtitiwala. Gusto kong ating tingnan ang mga kaganapan sa ating mga talatang binasa. At ako ay naniniwala na mayroon na makapakikinig ng ating pag-aaral sa umagang ito na pagod na sa pakikibakas sa buhay at nais makasumpong ng tunay na pagbabago at kapahingahan ng kanyang pagal na kaluluwa. Hayaan natin ang mga katotohanan ng mga talata ang siyang magpaliwanag sa atin kung paano mapapasa atin ang kapahingahan dinala ni Jesus sa babaeng Samaritana. Kaya tayo muli ay maglaan ng ilang mga minuto upang ating makita ang mga katotohanan nasa sa loob ng ating paksa na aking pinamagatang isang sandali ng pagtitiwala. Maaaring mayroon nais Jesus sa umagang ito na dalhin ang isang tao sa ating kalagitnaan sa isang lugar ng pagtitiwala. Muli ating hahatiin ang ating pag-aaral sa tatlong mahalagang bahagi. At ang unang mahalagang punto na pinapakita ng ating teksto ay ang isang miserableng Samaritana. Verse 6. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil napagod si Jesus sa paglalakbay, umupo siya sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. May isang Samaritanang dumating upang umigib. At sinabi ni Jesus sa kanya, "Maaari bang makinom?" Sa mga talatang ito makikita natin ang kahirapan ng pag-iisa ng babae. Ang babaeng ito ay pumunta sa balon ni Jacob upang umigib ng tubig. Ngunit ating mapapansin na hindi siya sumasabay sa mga kababaihan ng kanilang bayan. Pangkaraniwan na ang mga kababaihan ay umiigib ng tubig sa balon maaga pa lamang bago pa sumikat ang araw, habang malamig pa ang panahon. Sinasabi sa atin ng kasaysayan na halos 1 milya ang layo sa bayan ng balon kung saan sila nagpupunta para umigib. Ang pag-igib at pagdadala nito kung gagawin sa panahon na tirik na ang araw ay mahirap at makapagdudulot ng lubos ng kapaguran.
Habang naroroon ang mga kababaihan sa balon, ito ang pagkakataon nila na sila ay malayang nakakapag-usap sa mga latest na issue na nagaganap sa kanilang bayan. Malayo sa tenga ng mga kalalakihan. Ang tanong, bakit ang babaeng Samaritanang ito ay hindi sumasama sa ibang mga kababaihan? Sa tingin ko, ang sagot ay matatagpuan sa verses 17 to 18. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Sinasabi sa atin ng talatang 17 na siya ay isang babaeng may maraming karanasan. Marahil ay nakasama niya ang mga lalaking asawa ng iba pang mga babae ng bayan. Marahil siya ang madalas na pinag-uusapan sa kanilang pag-igib ng tubig sa balon. Mukhang ang babaeng ito ay isang outcast, tinakwil ng lipunan. Sa mga susunod na verses, inihahayag nito ang kanyang kamangmangan. Sa takbo ng kanyang pakikipag-usap kay Jesus, sinabi ni Jesus sa babae na siya ay hiwalay at walang pagkakilala pa sa Diyos sa kabila ng kanyang paniniwala na may Diyos na dapat sambahin. Sa mga talatang 19:22, ganito ang sinasabi. Sinabi ng babae, Ginoo, palagay ko ay isa kang propeta. Dito sa bundok na ito, sumasamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi niyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi nyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Sa mga talatang ito, sinubok na makipagtalo ng Samaritana kay Jesus tungkol sa relihiyon. Nabatid ng babae na si Jesus ay isang Hudyo, kaya't sinabi niya ang ganito sa talatang 9. Sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Kahit na sa kanyang makipot na pagkaunawa sa paraan ng pagsamba, ito ay nagpapatunay lamang na siya tulad ng marami ay walang spiritual life sa kabila ng pagkakaroon ng relihiyon. Siya ay hiwalay at walang pakikipag-ugnayan sa buhay na Diyos. Tulad ng kalagayan ng babae, ang kanyang kasalanan ang naghihiwalay sa kanya sa banal na Diyos. Sa Isaiah 59:2, ganito ang ating mababasa. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Kabag-habag ang mga taong tulad ng Samaritanang ito. Sa kabila ng pagsasagawa ng mga gawaing panrelihiyon, ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay, pagkat ang tanging paraan lamang na ang taong makasalanan tulad ng Samaritana ay magkaroon ng personal encounter with Jesus na siyang magpapaliwanag ng tunay na daan ng kapatawaran tungo sa buhay na walang hanggan. Maaring ginawa ng babae na makipagtalo kay Jesus tungkol sa kanilang relihiyon upang maiba ang takbo ng kanilang usapan tungkol sa pagkakaroon niya ng maraming kinasama. Sa kanilang patuloy na discussion, ipinakita sa kanya ni Jesus kung gaano kaliit ang kanyang nalalaman tungkol sa Diyos sa pagsamba at pati na rin ang pagkakilala niya kay Jesus. Pansinin ang salitang kung sa talatang 10. Sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Ano man ang inakala niyang alam niya, itinuro sa kanya ni Jesus na may isang bagay na hindi niya alam.
Hindi niya alam kung sino si Jesus at iyon ang napakahalagang bagay. Sinasabi sa kanya ni Jesus na kung alam lang niya, maaari siyang humingi kay Jesus ng tubig ng buhay at siya ay masisiyahan magpakailanman. Salamat sa Diyos sapagkat inabot ni Jesus ang kanyang kadiliman at pinawi ang kanyang kamangmangan sa maling pagkakilala kay Jesus at tungkol sa daan ng kaligtasan. Ang kamangmangan tungkol sa kung paano maabot ng Diyos ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan. Maraming tao sa ating panahon ay tulad ng babae sa teksto. May sapat na kaalaman tungkol sa gawain ng kanilang mga simbahan, ngunit kailanman hindi nauunawaan ang napakahalagang bagay. Ang makita nila who Jesus really is and what He accomplished at the cross. Alam ninyo, hindi kinakailangan malaman ang lahat tungkol sa Biblia at sa mga malalalim na bagay na itinuturo nito para makapasok ka sa langit o makaiwas sa impyerno. Ang pangunahing bagay na dapat lamang gawin ay ang magtiwala kay Jesucristo para sa iyong kaligtasan. Marami ang walang pagkakilala ng personal kay Jesus at mapupunta sa impyerno sa kabila ng pagiging aktibo sa mga gawaing pangsimbahan. Habang nakatuon sila sa mga aktibidad ng simbahan, ngunit hindi nila nakuha ang katotohanan na ang kaligtasan ay dumarating lamang sa pamamagitan ng pananampalataya sa natapos na gawain ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang susunod na ating makikita ay ang kanyang patuloy na pakikipagtalo. Ang babaeng ito sa kabila ng pamumuhay ng isang makasalanang buhay ay ipinapalagay na siya ay may kakayahang makipagtalo tungkol sa relihiyon kay Jesus. Ang mga tao tulad din ng babaeng ito ay iniisip na sila ay kwalipikadong makipag-discussion sa Diyos. Umaasa sila na sa kanilang sariling mga opinyon, paniniwala o interpretasyon ng Biblia. Ngunit hindi mahalaga kung ano ang iniisip nila. Ang katotohanan ay naitatag na ng Diyos at ang kanyang plano para sa kaligtasan. Ito ay sa pamamagitan lamang ni Jesus, hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Malinaw ang paraan ng Diyos. At kung gusto nating maging tama sa kanyang harapan at maligtas sa kapahamakan, dapat natin sundin ang kanyang nilaang paraan at daan. Ang pakipagtalo sa Diyos ay walang saysay, pagka wala tayong karapatang makipagtalo sa Kanya. Ayon nga sa Romans 9:20, ganito ang sinabi, "Tao ka lamang, sino kang mangangahas na sumagot ng ganoon sa Diyos? Masasabi kaya ng isang hinuhubog sa kanyang manghuhubog, bakit ninyo ako ginawang ganito?" Ang ikalawang mahalagang bahagi o punto sa ating pag-aaral ay makikita natin ang tagapagligtas na walang kapantay. Verse 4, makikita natin na walang katumbas ang kanyang biyaya. Sabi sa talatang 4, kailangan dumaan siya sa Samaria. Ipinakikita ng Biblia na karamihan sa mga Hudyo ay umiiwas na dumaan sa Samaria dahil sa kanilang pagkamuhi sa mga Samaritano, na kanilang itinuturing na mas mababang uri ng mga Hudyo dahil sa kanilang pinaghalong pamana. Gayunpaman, si Jesus ay hindi kumikilos tulad ng karamihang mga Hudyo. Wala siyang pakialam sa kanilang pinagmulan, sa uri at kalagayan ng kanilang lipunan o mga pagkakahati-hati ng lahi. Si Jesus ay kumilos ayon sa kanyang biyaya at siya ay pumunta sa Samaria upang iligtas ang babaeng ito. Maging ang kanyang mga disipulo ay nagulat sa kanyang ginawang aksyon. Mababasa natin ito sa talatang 27. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nila nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Kung si Jesus ay kumilos tulad ng ibang Hudyo, hindi niya papansinin ang babaeng ito at ang kanyang bayan. Ngunit ipinakita niya sa kanila
na ang biyaya ng Diyos ang nagdala ng kaligtasan sa babae at para din madinig ng buong bayan ng Sikar ang mabuting balita na hatid ni Jesus. Pinupuri ko ang Diyos dahil hindi siya tumitingin sa mga tao batay sa ating kahabag-habag at makasalanang kalagayan. Tinitingnan niya tayo sa pamamagitan ng mga mata ng pag-ibig at biyaya. Makinig, ang kaligtasan ay pawang biyaya. Ito ay hindi tungkol sa kung ano ang maaari mong ibigay o kung ano ang maaari mong gawin. Ito ay tungkol sa ginawa ni Jesus nung siya ay mamatay para sa iyo. Ito ay tungkol sa pagtaas mo ng iyong dalawang kamay upang ipakita na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Ito ay tungkol sa isang pagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang biyaya lamang upang maligtas ang iyong kaluluwa. Ang susunod, sinasabi din na ang ating tagapagligtas ay walang kapantay ang Kanyang kabaitan. Matyagang kinausap ni Jesus ang babaeng ito at marahan dinala ang babae sa lugar kung saan handa siyang marinig ang tungkol kay Jesus at kung sino siya. Pagkatapos nang ihayag niya ang kanyang sarili sa kanya, sa verse 25, ganito ang sinasabi. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ang lahat ng bagay. Ako ang kausap mo ngayon, ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Ang Samaritana ay nasa tamang sandali kung saan inihanda siyang maniwala kay Jesus. Ganyan ang palagi ang ginagawa ng Panginoong Jesus sa mga taong kanyang hinandang katagpuin. Isinasaayos niya ang mga pangyayari kung saan niya tayo kakatagpuin at malumanay tayong inaakay patungo sa lugar ng pananampalataya o pagkakilala sa Kanya. Ito ay isang dahilan kung bakit hindi tayo dapat panghinaan ng loob kapag hindi natin nakikita ang iba pa nating mga mahal sa buhay na patuloy sa kanilang pamumuhay na malayo sa kalooban ng Diyos. Maaaring gumagawa ang Diyos sa kanilang buhay at hindi mo lang nakikita kung paano ang pagkilos ng banal na espiritu sa kanilang isip at puso. Ang tanging magagawa lamang natin ay patuloy na maging matyaga na manalangin para sa kanilang kaligtasan. Ang susunod na sinasabi sa atin tungkol sa ating tagapagligtas ay walang katumbas ang kanyang kaloob. Mga talatang 10 hanggang 14. Nangako si Jesus sa babaeng Samaritana na kung kanyang iinumin ang tubig ng buhay, ito ang tutugon sa pinakamalalim na naisin ng kanyang kaluluwa. Sinubukan ng babaeng Samaritana ang mga pisikal na relasyon sa maraming lalaki na nagdulot lamang sa kanya ng emptiness in life. Inalok siya ni Jesus ng pagkakataong mahanap ang lahat ng hinahanap niya sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang alok ng tubig ng buhay. Sa mga talatang 13 at 14, sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang salitang uminom ay napakahalaga. Ipinaliwanag ni Jesus na ang patuloy na pag-inom mula sa balon ay hahantong sa patuloy na pagkauhaw. Ngunit ang pag-inom ng tubig na kanyang iniaalok ay magdudulot ng walang hanggang kasiyahan. Ipinangako ni Jesus ng isang pakikipagtagpo lamang sa kanya ang makapagbibigay kasiyahan sa kaluluwang magpakailanman. Si Jesus ay nag-aalok ng kasiyahan, kaligtasan, kapatawaran ng mga kasalanan at pagkakataon na maging tama sa harapan ng Diyos.
Nais ni Jesus na lumapit tayo sa Kanya, pagkat siya lang ang tanging makapagbibigay ng kasapatan ng buhay. Hindi ang mga bagay ng sanlibutan ito na panandalian lamang ang kasiyahang Kanyang ibinibigay. Si Jesus ay walang kapantay ng tagapagligtas na nagnanais na iligtas tayo at pagkalooban ng ganap na kasiyahan. Ang ikatlong mahalagang punto sa ating pag-aaral ay ang isang kahangahangang kaligtasan. Talatang 28. Makikita natin ang pagbabago sa saloobin ng Samaritana. Verse 28. Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon. Nang marinig niya na si Jesus ang Mesyas, sa verse 26, nasa kanya na lahat ng impormasyong kailangan niya. Nakalimutan niya ang tungkol sa kanyang dapat gawin, ang kumuha ng tubig mula sa balon. At ngayon, nais niyang sabihin sa iba ang tungkol sa balon ng tubig na nagbibigay buhay na kanyang naranasan. Talatang 14. Ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang tubig ng buhay ay nagsisimula nang dumaloy sa babae at hindi niya ito maitago. Nagkaroon siya ng malaking kagalakan at nais niyang maranasan din ito ng iba pa niyang mga kababayan. Ito ang ginagawa ni Jesus sa bawat buhay na kanyang tinutubos. Binabago niya ang pagkatao ng isang makasalanan. Sa 2 Korinto 5:17, ganito ang sinasabi, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Ang mga lumang gawain at atraksyon ng kasalanan at ng mundo ay nawawala ng apila sa bagong silang ng Espiritu ng Diyos. Alam nilang sila ay pinatawad na sa kanilang mga kasalanan at ligtas na sila. Alam nilang sila'y bagong nilalang at gusto nilang marinig ng iba kung papaano rin sila mababago ni Jesus. Pagpasok ni Jesus sa buhay ng makasalanang nananampalataya, babaguhin niya ang lahat. Magiging iba ang lakad mo, yung style of living, mag-iiba ang iyong pananalita at iba ang magiging takbo ng kaisipan mo. Mababago ang iyong worldview. You will have a brand new life and nothing will be as it was. You will be a new person from top to bottom and from the inside out. Sa verses 28 to 27 pa rin, makikita natin na nagbago ang pakikitungo ng babae. Sa mga talatang ito, makikita natin ang kanyang bagong approach sa kanyang mga kababayan. Pansinin, patakbo siyang pumunta sa mga taong ang nakararami ay galit sa kanya dahil sa maraming buhay mag-asawa ang maaaring winasak niya. Laking gulat marahil ng mga tao doon at napukaw ang kanilang mga kaisipan sa kanyang mensaheng pinamamalita sa kanila. Nagsasalita na siya tungkol sa kaligtasan. Nagsasalita na siya tungkol sa mayamang biyaya ng Diyos. Nagmamadali siyang ibahagi sa kanila ang dakilang tagapagligtas na nakatagpo niya sa balon. At namangha ang mga tao na nakakakilala sa kanya pagkat siya ay nagkaroon ng pagbabago. Again, when salvation is real, there will be a change in your life. Old friends will see the difference and familiar activities will become a thing of the past before you met Jesus. Isang katotohanan na ang mga sandali with Jesus will surely change your life. Ngayon naman ay nais kong basahin ng sa wikang Ingles ang isang kwento ng isang lalaking nagngangalang Jack Eckerd. When Jack Eckerd, the founder of Eckerd Drugstore Chain, became a Christian, he saw Playboy and Penthouse magazines in one of his stores with new eyes. He immediately instructed his president
to remove them all from his stores, even though they generated $3 million in revenue. Inspired by his decision, other drug chains and the 7-Eleven convenience store followed. In just 12 months, 11,000 retail outlets across America removed these magazines, not because of a law, but because God compelled one man to take a stand. This story illustrates how personal commitment to Christ can bring about transformative change. At sa verse 29, makikita natin na nagkaroon ng pagbabago sa pagkilala ng Samaritana kay Jesus. Pansinin kung paano nagkaroon ang babaeng ito mula sa hindi pagkakilala kay Jesus tungo sa pagpapahayag sa kanya bilang ang Mesyas. Sa verse 9, sinabi niya na si Jesus lamang ay isang Hudyo. Sa talatang 11 naman, tinawag niya siyang Ginoo. Sa verse 19, nakita niya si Jesus bilang isang propeta. At sa talatang 29, ganito ang sinabi niya, "Hali kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo?" Nakarating na siya sa lugar kung saan kanyang tinawag si Jesus na ang Kristo. Nakita niya si Jesus bilang makapagliligtas ng kanyang kaluluwa. Paano ang ginawa ni Jesus sa babae sa pagiging isang antagonismo tungo sa pananampalataya? Siya ay inakay ng malumanay ng Panginoon. Dinala ni Jesus ang babae mula sa walang alam tungkol sa kanya hanggang sa makita siya ng babae bilang ang tanging pag-asa ng kanyang buhay sa loob lamang ng ilang mga sandali. Ito ay isang gawa ng biyaya ng Diyos. Sa pagtatapos, kaibigan, nakarating ka na ba sa lugar ng iyong buhay na kung saan ikaw ay buong pusong nagtitiwala kay Jesus at sa Kanya lamang para sa kaligtasan ng iyong walang hanggang kaluluwa? Kung hindi, you need to decide not tomorrow, but today. Kung lalapit ka ng may pusong nagpapakumbaba at aaminin mong ikaw ay makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili sa napipintong kapahamakan ng iyong kaluluwa, ikaw ay kanyang ililigtas. Ito muli ang inyong lingkod, Brother Ed, hanggang sa susunod nating pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Ang Mabuting Balita Philippines. God bless us all.